Humarap na sa media ang negosyanteng nailigtas kahapon mula sa mga kidnappers sa Davao City. Nagkwento ang biktima kung paano siya napadpad doon para mag-withdraw ng pang-ransom. Ang hininalang leader ng grupo hawak na ng pulisya pero 3 pang suspect ang hinahanap. May report si Ian Cruz. Ngayon ay 52 kaarawan ng Filipino-Chinese businesswoman na nailigtas mula sa mga kidnapper sa Davao City kahapon. Pinasalamatan niya ang anti-kidnapping group at Davao City Police sa pagkaka-rescue sa kanya. Ikinuwento ng biktima sa media ang kanyang karanasan sa loob ng 7 araw na pagkakabihag. Since kung merong humabol man lang, tiyak nakuha ko ito. Kasi nga, super traffic ang EDSA. And then, bumaybay din kami ng bandang South Superhighway. May mga checkpoint doon, pero hindi kami check. Malapit pa naman checkpoint, nag-start na sila nagkakasahan. So, yun lang ang takot ko kasi pag nagka-enkwentro, patay din kami lahat. Mula Quezon City, nakarating sila ng Bicol nitong Sabado. Pero dahil sarado ang mga bangko, nagpalipat-lipat sila ng lugar sa pamamagitan ng Roro dahil takot ang mga suspect na manatili roon. Nakarating din daw sila sa Eastern Visayas at Surigao sa Mindanao. Ang napansin daw ng biktima, madali silang nakapasok sa mga pantalang pinuntahan nila. Wala silang ORCR yung car pero nakapagsakay pa rin kami ng Roro because meron silang tinatawagan na mga kakilala. So pinasakay kami ng Roro without any registration. Sa Butuan City sana magaganap ang payoff nitong Miyerkules. Pero dahil kapos sa pondo ang bangko sa syudad, may nagbungkahin sa Cagayan de Oro na lang maghanap ng bangko para mag-withdraw ng malaking halaga. Mula 100 million pesos na ransom, tumawad ang biktima at napababa ito sa 15 million pesos. Pero iminungkahin ng biktima na sa Davao City na lang sila mag-withdraw ng mga kidnapper. Ang hindi alam ng mga suspect pati ng biktima na trace na sila ng anti-kidnapping group ng PNP. Pumasok yung leader, sumabay sa akin kasi nga ayaw ko bitiwan. Baka daw pag pumasok ako, hindi na raw ako lumabas. So sumama siya sa loob ng bangko. And then, hindi ko na-expect din na doon sila. Ang rescue operation nauwi sa Bakbakan. Patay ang 3 sa 7 suspect. Inaresto si Ramil Macamay na leader di umano ng grupo. Pero sabi ni Macamay, driver lang daw siya ng kidnappers. Ang talagang leader daw ay si alias Darnel Mortejo o alias Alex na napatay sa shootout. Pero ayon sa biktima, si Macamay ang sumama sa kanya sa loob ng bangko sa Davao. Ako nagtanggal sa tali niya. Sa mga pusas niya at saka sa takim sa bibig. Sabi nung isa, tinanggalan mo yan, bantayan mo yan. Dinala na kagabi sa Camp Crame si Macamay. Patuloy naman ang paghahanap sa 3 pang suspect kung saan kabilang umano ang isang private first class na sundalo. Tungkol dun sa kung merong involved yung sinasabi niyong sundalo ng Army, we have to validate that. Naharap sa reklamong kidnapping for ransom si Macamay. Ang Movement for Restoration of Peace and Order naman nangakong tutulong sa biktima kahit nakalaya na siya. Kasi ibang biktima kung medyo weak sila, usually they shy away, nag-migrate, fino-fold yung mga businesses nila at hindi maganda sa ating ekonomiya yung ganito. So kailangan mag-stay siya rito? And stay and fight this case. Dahil sa insidente, lalo nang hinigpitan ang pagbabantay ng seguridad sa Davao City. Nilagyan ng checkpoint ang lahat ng entry at exit points sa lungsod. Titiyakin daw ng lokal na pulisya na hindi makalalabas ng Davao ang tinutugis pa ng mga suspect. Ian Cruz, GMA News.